po sa aming mga viewers. Mga kaibigan, patuloy man na nararamdaman natin na parang sa kalooban natin ay may kulang at nais natin na ito'y mapunan, tandaan niyo po, nakahanda ang Diyos para tayo tulungan. At sana, kami po ng mga lingkod niyo, ito ay matugunan dito sa programang Full Life. Magandang gabi po to all our viewers sa programang ito. Kasama niyo na naman po kami para sa isang makabuluhang pagtalakay sa buhay pananampalataya. Dahil dito sa Full Life, hindi lang tayo basta nabubuhay, kundi nabubuhay tayo na makulay dahil sa direksyon ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya samahan niyo po kami muli sa isa na namang makabuluhang episode na pakikinabangan nating lahat sa topic na Alter Ego, The Battle Within, Part 1. Ang topic na ito ay totoong karanasan po nating lahat. Alter Ego. Ano nga ba ibig sabihin nito? Ang salitang alter ego ay galing sa Latin, na ang ibig sabihin ay ibang ako. Alam niyo po, noong pa ginagamit na ito, early 1700s, ng mga psychologists at philosophers tulad ni Cicero at kalaunan ni Freud, para tukuyin ng ibang persona o ibang panig ng pagkatao ng isang tao. Opo. Usong-uso po ngayon to eh. Sa modernong gamit, alam niyo po, ito'y maaaring neutral or positive. Halimbawa sa mga artists, di ba? Meron silang public persona, stage name. At hindi po may iwasan sa katotohanan, meron din pong negative na definition ng alter ego. Kapag ginagamit ito bilang isang maskara, isang ibang ako o ibang ikaw na lumalabas pagka tinatago mo ang totoo mong pagkatao. O kapag pinangungunahan ka ng ibang puwersa sa loob ng pagkatao mo. At ito mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Sa alter ego, the battle within. Again, ibang-iba na ang panahon ngayon. Minsan, Brother Amadeo, Opo. ang pinakamahirap na laban, hindi yung nasa labas eh. Opo. Yung araw-araw nating ginagawa, yung gusto nating ma-achieve and everything. Ang totoo, ang pinakamahirap na laban, yung nangyayari po within. Hindi yung nasa labas, kundi yung nangyayari sa loob ng pagkatao natin. Kaya tinatawag nating laban sa loob. Kasi yung gusto nating gumawa ng tama, pero parang may humihila pa rin sa atin, pabalik sa pagkakamali. Tama po ang sinabi po ninyo, Brother Ryan. Kaya sa atin po ng mga taga-subaybay, minsan pa ay maitanong po natin ang bagay na ito kasi may pagkakataon po talaga na sinasabi po natin sa ating sarili. Sinasabi din po ninyo sa inyong sarili. Ayoko na talagang magalit pero ayun, ilang minuto lang po nakalipas, nagagalit na naman po. Marami yan. Nangyayari po talaga yan, mga kaibigan. Napakahalagang tanong na makapagre-reflect tayo. O kaya Opo. naman, simula ngayon, di na ako papayag na yung prayer life ko hindi maging consistent. Pero Opo. ano nangyayari? Kinabukasan, limot mo na naman. Kaya para pong may dalawang ako, dalawang ikaw, na nararanasan po tayo sa ating pong kalooban, di po ba? Isang, ang gusto po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At meron pang isa na ang gusto naman ay magmatigas. At doon natin mararanasan ang tunay na definition ng alter ego, mga kaibigan. Dalawang magkaibang puwersa sa loob natin. Siyempre, gustong parehong manalo. Opo. Mga kaibigan, ngayong gabi, reminder sa atin, ang naging karanasan ni Apostol Pablo. Kaya sa part 1 ng ating serye, pag-uusapan natin, pag-aaralan po natin ito. Pakinggan niyo po ang napakahalagang verse mula sa struggle, kahit ni Apostol Pablo. Ito ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat ang mabuting nais kong gawin ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Nabanggit ko na po, kahit apostol na, ay hindi naging ligtas sa ganitong sitwasyon na nararanasan. Kung iisipin natin, brother, malapit na siya sa Panginoong Kristo Opo. Jesus. Marami na siyang napatunayan sa kanyang buhay. May sapat sanang kakayanan, katunayan lang na kahit sino mang tao ay dinadanas po ito.
Kaya dito po natin makikita, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na meron pong dalawang boses sa loob ng ating pong pagkatao, sa ating pong kalooban. Opo. Ang dating ako at yung bagong ako. Ano po? Yung pong dating ako, yung gusto pa rin bumalik sa dating kagustuhan niya, katulad ng pride, yung kasalanan, yung gusto niya na maginhawa siya sa Comfort comfort zone. zone. Opo, kaya po dahil sa ganito pong sitwasyon, talagang nabibigatan siya sa kanyang sarili. Pero yung pong bagong ako, gustong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gusto po nito, magbago talaga siya. Gusto niyang maging mas mabuting tao. Yun nga lang po, kapatid na Brother Ryan, yung pong mas madalas na nangyayari, yung boses ng dating siya o yung dating ako, nangyayari. Maihahalin tulad po natin yan sa madalas nating kasama. Doon tayo sanay. Opo. Di ba? Kumbaga, parang walang nagko-correct sa'yo. Sunod-sunuran ka na lang sa gusto niya. Mga kaibigan, tandaan po natin, kung mas naririnig o mas pinakikinggan natin yung boses ng alter ego, ano pa pinagkaiba ko? Ano pa pinagkaiba mo kung alam mo hindi magandang puwersa yung humihikayat sa'yo at yun ang sinusunod mo? Para din pong pareho tayo mismo nung ating pinakikinggan. Dito ipinakita ni Apostol Pablo, hindi po biro, isang katotohanan na ang kasalanan ay hindi lang po maling gawa, Brother Amadeo Opo. Ito'y isang puwersang tumitira sa loob ng tao, hindi basta ugali, kundi isang kapangyarihang gustong kontrolin ang ating kalooban. Parang ganito sa panahon ngayon. Kahit alam nating mali, ang magdadala sa atin sa hindi magandang sitwasyon, katulad nga nung nabanggit nyo kanina, inggit, galit, minsan parang automatic na lang na nasusunod natin. Parang default setting sa loob natin, bumabalik ng bumabalik sa kasalanan. Kahit gusto na nating magbago, at ang pinakamabigat, kahit mabuti yung gusto mong gawin, hanggang desire na lang, wala na yung application. Opo. Hangarin na lang kahit mabuti pa, pero dahil tinatalo ka ng alter ego o ng ibang puwersa, gaya ng kasamaan, yun ang nananaig. Opo. Maganda po siguro maunawa po ng ating po mga taga-subaybay. Saan po ba maitutulad itong kasalanan na siyang napakalakas na boses na hindi po natin matanggihan? Malaking tulong po yan para mas Opo. makarelate po ang ating mga listeners. Talaga pong maunawa po natin, ito po ay may tutulad po natin sa virus po Isang karamdaman na umaapekto sa ating katawan. Hindi man po natin nakikita. Pero ang totoo po, nagagawa niyang kontrolin. Nagagawa po niyang pababain, magkaroon tayo ng sakit, at magawa po natin yung mga bagay na hindi natin talagang gustong gawin. Yun po talaga ang katulad ng kasalanan. Parang virus po siya sa ating pong katawan. Hindi naman po matatanggal po yan sa sarili nating kagustuhan o yung sarili po nating kakayanan. Maliban lamang po kung tayo po ay nasa presensya ng Diyos. At yung presensya na yon, yun po mismo yung nasa kalooban po natin. Kaya mga mahal po namin mga taga-subaybay, kung meron pong virus, dumi po yan sa ating pong katawan, di po ba? Na hanggat nasa atin po yan, nasa iyo, yung dumi na yan, siguradong hahawa po yan sa katawan po natin at doon po sa katawan, nahahawakan po natin. Lalo na kung ito po halimbawa ay lagay po natin sa literal na dumi. Halimbawa, putik. Meron tayong putik sa kamay. Tayo po naman ay hahawak sa ating anak. Aakapin po natin yung ating anak. Sigurado mapuputikan din po siya. Kung yan po ay virus, yan po ay dumi, sakit, talagang mapipinsala yung anak natin. Yung pamilya natin, maaapektuhan po sila. At hindi lamang po yun, hindi lamang pamilya natin, lahat ng makakasalamuhan natin, maaapektuhan po natin. Ganun po kagrabe. Yung Sana po nakarelate tayo, mga kaibigan, no? Sa napakagandang analogy na yon. Pinakikita lang po sa explanation ni brother na ang ipinaglalaban mo dito, hindi lang sarili mo Ipinaglalaban mo na rin
maging ang mahal mo sa buhay. Sa example na binanggit niya, narinig po natin, gaya ng dumi. No? Lagi mong kasama yung mahal mo sa buhay. Ang dumi ay kasalanan at nakakasakit. Para mo na ring sinabing, sasaktan mo yung mahal mo sa buhay kung hindi mo lalabanan yung alter ego. Di ho Opo. ba? Paano po kung humawa ang galit? Kasi katulad po ng dumi, ang totoo po, hanggat nasa atin po yun, yung galit na yun, magiging mabigat yun para sa atin. Mabigat yun sa kalooban natin. Siyempre, kung mabigat, masakit po dalhin po yun. Yun ay mahirap dalhin. Parang mabigat na pasan, Brother Ryan. Na sa katotohanan po ay napakabigat na dinadala natin sa araw-araw ng buhay natin. Kaya hindi po mabuti yung laging nakapangingibabaw, yung alter ego. Siguradong mahihirapan po tayo. At mga kaibigan, papayag ka ba na masaktan mo ang iyong mahal sa buhay dahil nagdadala ka ng alter ego? Yung bang mala-virus na kasalanan na siyang nagpapahirap hindi lamang sa iyo, kundi sa kalooban ng mga taong nakakasalamuha mo. Di ba tayo kikilos para labanan o kaya ipaglabanan ito sa ating pong mga kalooban? Para daigin po natin. At kung madaig po natin, yan po ay isang pagtatagumpay. Kasi po, hindi po yan ang disenyo ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang alter ego po ay tukso ng kaaway ng Diyos na dyablo. Mga kaibigan, malinaw po sana sa atin yun. No? At para maging magaan na makita po natin, alam niyo yung kasalanan, salitang ugat niya sala. Opo. No? Sa English, yung missed, di ba? Parang namimiss mo yung target. May namimiss tayong utos ng Diyos, kaya nagiging option natin na sundin yung espiritu na hindi mabuti, na yun yung nagiging alter ego, pagka po sinasang-ayunan natin yung gusto. Minsan nga, kahit di tayo karpintero, siguro nakahawak na tayo ng martilyo, di ho ba? Ang intention mo, ibaon yung pako, at ang papatamaan mo yung pako. Pero namimiss mo, sumasala ka, in other words. Di ho ba? So pagka sumala ka, na mismo nasundin yung kalooban ng Diyos, sasaktan ka ng kasamaan na umi-impluwensya sa alter ego natin, gaya ng pagkapukpok mo sa sarili mong kamay. Napakasakit nun. Pero titigil ka na ba? Hihipan mo lang yon at tuloy ka. Ibig sabihin, dapat lumaban ka. Ganon din sa buhay. May pamilya, nag-aaral, nagtatrabaho, may negosyo at anumang responsibilidad sa buhay. Yung bagong pagkatao o bagong ikaw, ang paiiralin mo at tatalunin mo ito. Kung sa pinagtatrabahuhan mo pa lang, hindi mo na pinaiiral yung tama at umiiral yung alter ego, baka masisante ka sa eskwelahan, sa opisina. Di ba, mga kaibigan? Lalo na po sa harapan ng Diyos. Dahil siya po ang tunay na magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Ang tanong, kaya ba nating talunin to, Brother Amadeo, sa sarili nating kakayanan? Pakinggan niyo po itong verse na ito sa pagpapatuloy ng experience ni Apostol Pablo. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Gaya ng sinabi natin kanina, ang kasalanan, like virus, hindi ito matatanggal sa sariling willpower, kundi sa presensya ng Diyos. Kaya nang pinahayag ni Pablo, alam niyang tama kung ano yung kalooban ng Diyos. Nasa puso niya yon. Nasa isip niya yon. Pero nakikita niya rin ang kanyang limitasyon sa sarili niyang kakayanan. Kaya natatalo siya ng alter ego. Ipinakikita nito kung gaano tayo kailangan na iligtas sa modernong panahon. Ganito rin, kahit ilang self-help book or motivational quote pa ang ating mabasa sa araw-araw, wala pong maitutumbas sa kayang gawin ng pagtulong ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda po ng aral na nais ituro ng bagay na ito sa atin. Kaya po,
ito ay siyang ating pong pasimulang pakikipagbaka. Simulan po natin ang battle within. Ang unang tagumpay ay yung pong pagtanggap natin na tayo po ay mayroon pong laban. Hindi po natin kayang ipanalo po ito na mag-isa. Ang dapat po natin gawin, humanap po tayo, hanapin po natin ang makasasaklolo sa atin o kaya ay makagagawa sa atin ng solusyon para malampasan po natin yung pong malakas na boses na siyang kumokontrol sa atin sa paggawa ng kamalian. At alam niyo po ba, mga mahal namin mga taga-subaybay, hanggat hindi po natin ina-accept, ibig sabihin hindi po natin tinatanggap ito pong mahalagang bagay na ito na amin pong sinasabi sa inyo sa pamamagitan ng programang ito, wala po tayong magiging totoong laban, wala po tayong matatalong malakas na boses na kumokontrol sa atin. Wala tayong tataluning dating tayo. At wala rin tayong panalong masasabing tayo nga ay nagbago. Bagong tao na tayo sa harap. Hindi natin masasabi yun. Kaya kung ang tanong po, sino ba ang dapat nating pakinggan sa loob natin? Sino dapat pong pakinggan sa loob mo? Mahal namin kaibigan, minsan humihingi po tayo ng payo. Pero at the end of the day, hindi, yun pa rin dating sarili natin. Ang pinakikinggan po natin, di po ba? Tandaan nyo po, sino man pong lapitan natin o hingan po natin ng tulong, ang magagawa lamang po nila kung sino man po sila, yung pong i-guide lamang po tayo. Pero dahil ang laban po ay nasa loob po natin, nangyayari po sa kalooban po natin, tayo po talaga ang haharap dyan sa ayaw at sa gusto po natin. Napakahalagang punto po nun. Totoo naman yun. Opo. Di ba? Kung ako nakakaranas ngayon mismo na nadadaig ako ng alter ego, pwede mo akong payuhan, Brother Amadeo. Pero pag uwi ko mamaya, ako lang ang haharap sa laban na yun. Mga kaibigan, tanggapin natin. Yun ang unang-unang paraan. I-accept natin sa sarili natin. Alam mo, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Napakalakas na puwersa ng kasamaan. Simula ngayon, magbabago ako, pwede nating masabing buong katapangan, pero natatalo pa rin tayo. Ang laban ay hindi physical or emotional, ito po'y spiritual. At sa laban na yan, tandaan natin, mga kaibigan, kailangan natin ng Panginoon bilang ating lakas, tagapagtanggol, at tutulong sa atin upang magtagumpay. Kaya muli, sino ang pakikinggan mo sa loob mo? Sabi po sa pagpapatuloy ng sulat ni Apostol Pablo, sa 7:24 to 25. Kawawang ako. Sino ang magliligtas sa akin? Mula sa katawang ito ng kamatayan. Ang tinutukoy niya, yung alter ego, yung kumokontrol sa kanya. Pero sabi niya, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yun po yung maganda Brother Ryan Yung inamin mismo ni Apostol Pablo na talagang hindi niya kayang mag-isa. Tayo din po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, aminin po natin, talagang hindi po natin kayang mag-isa. At alam niyo po ba, sa mga talata ng banal na kasulatan, masabi natin, ito pong kasalanan, kapangyarihan ng dyablo po ito para bihagin tayo. Talagang nabibihag tayo, nagiging alipin tayo ng kasalanan, at tayo po ay napasusunod doon sa mga bagay na hindi na talaga natin gusto. Kahit sabihin po natin na laban sa Panginoon, yung pong bagay na gagawin po natin, nagagawa po natin dahil under control po tayo ng kasalanan. Kaya, huwag nating payagan na masanay din tayo sa paniniwala ng iba na tanggap na rin nila sa kanilang kalooban na yung pong kasalanan normal na lang po. Dahil tao lang. Dahil tao lang po. Hindi po totoo yun. Katulad po ni Apostol Pablo, inaamin niya sa kanya sarili. Hindi po tama yung nangyayari sa kanya. Kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon na dahil sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan at pagbabago sa kanyang buhay. Kaya kung nararamdaman po natin ang laban sa ating kalooban, huwag po tayong sumuko, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Ang laban mo ay hindi mo kailangang haraping mag-isa. Meron po tayong magiging kakampi. Magkakaroon po tayo ng tagapagligtas. Kung tayo po ay nasa piling ng Panginoon, ang dating talunan, ang dating tayo,
magiging panalo na ngayon. Bakit po? Kasi tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi po sa Kanya, ibig sabihin, sa Panginoon, unti-unting lumalakas ang bagong tayo. Yung bagong ako, yung bagong ikaw, kapatid o kaibigan. Tatalunin po natin yung dating tayo, yung sumisigaw, yung malakas na boses na kumokontrol sa atin. Yung po yung kasalanan. At sa panahon ngayon na tinalo po natin yung pong dating tayo na tinatawag po nating alter ego. Mga kaibigan, hindi masamang aminin na hindi natin kayang labanan yung kapangyarihan ng kasamaan. Opo. Pero sana aminin din natin na may Diyos na handang tumulong sa atin. Ang Panginoong Kristo Jesus. Mga kaibigan, lagi nating tatandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi galing sa willpower, kundi sa Christ power. Kaya kung nararamdaman ay parang nanalo si alter ego, tanggapin natin ang tanging makakasama mo sa loob ng iyong pagkatao upang ipanalo ang laban na ito. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Gaya ng panawagan ng programang ito, na when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.